Sa pagpapatuloy ng kwento, lumipat na ang eksena sa lugar ng Beast King Martial School, at rinig ang mga pagkabigla ng mga estudyante dahil may nakakita sa instructor nila sa palengke. Nag-alala sila na babalik na ang instructor at labis silang nag-aalala dahil ang iba sa kanila ay hindi pa na-master ang kalahati ng Ape King style. Naitanong naman ni Zhang Ping kung bakit takot na takot ang lahat sa instructor. Ipinaliwanag ni Wang Jiemin na ang instructor na si Bai De ay maalamat dahil sa kanyang pagiging masinsinan. At ang sinumang hindi nakatapos ng kanilang mga gawain ay mapaparusahan ng husto. Nang marinig iyon ni Zhang Ping ay tinanong niya si Wang Jiemin kung naparusahan na ba ito dati. Nang itanong iyon ni Zhang Ping ay sinabi ni Wang Jiemin na sa bawat ibang araw lang, at mahigit isang buwan na siya dito at hindi niya pa rin magawa ang mga pangunahing galaw ng tama. Nagtaka naman si Zhang Ping kung dapat bang ipinagmamalaki ang bagay na ganon. Habang nangyayari ang mga iyon bigla na lang bumukas ang pinto, kaya ang ibang mga disciple ay tumayo, dahil ang instructor ay dumating na. Mabilis namang sinabi ni Wang Jiemin kay Zhang Ping na bilasan nilang tumayo. Bigla namang nagsalita ang instructor at sinabihan ang lahat ng mga disciple na kahit sino man ang yumuko ay tatakbo ng 50 laps. Dagdag pa nito na huwag din nilang isipin ang tungkol sa pagtipid sa porma. Mabilis namang sumagot ang mga disciple at kanila itong naintindihan, habang si Zhang Ping ay sinuri ang instructor na si Bai De, at ang potensyal na paglago nito ay nasa 1 star, at isang high-level awakened at nasa level 25, at ang taglay nitong kakayahan ay tinatawag na Mimic's Hunger. Sa pamamagitan ng pagkonsumo ng isang nilalang, maaaring pansamantalang ipagpalagay ni Bai De na ito ay pisikal na anyo. Ang bilang ng mga form na maaari niyang iimbak ay depende sa kanyang antas. At ang kasalukuyang mga anyo niya ay ang Running Wolf at Raging Lion Warrior. Namangha naman si Zhang Ping sa lakas ni Bai De, sa kadahilanang ito ay nasa level 25 at ito ay halos kapantay ni Liu Sisan. Napansin naman ni Instructor Bai De si Zhang Ping at tinanong ito kung siya ba ang bata na nagpabagsak sa mga payaso ng Xingyi kahapon. Sumagot naman si Zhang Ping at kinumpirma niya ito na siya nga. Nang marinig iyon ni Instructor Bai De ay tila naging napakaseryoso nito habang sinasabi na kung ganun ay titignan niya sa kung ano ba ang kaya niyang gawin. Nang marinig iyon ni Zhang Ping ay labis itong nagtaka sa sinasabi ni Instructor Bai De. Habang pinapatigil niya ito, ngunit si Instructor Bai De ay hindi nakikinig sa mga sinasabi niya, kaya tinanong niya ito kung ano ba ang silbi ng pag-atake ni Instructor Bai De sa isang baguhan na tulad niya. Nang marinig iyon ni Instructor Bai De ay tila mas lalo itong nag-init habang tinatanong kung ganun bakit narinig niya na nagawa ni Zhang Ping na pagkadalubhasaan niya ang Ape King style mula sa panunood lang sa isang demonstrasyon. Matapos iyon ay nagpakawala si Instructor Bai De ng isang pag-atake patungo sa mukha ng ating bida, habang si Zhang Ping naman ay naisip na wala na siyang oras para umiwas. Ngunit ang kanyang inaasahang pag-atake na tatama sa mukha niya ay tinihil ni Instructor Bai De at sa halip ay hinimas lang nito ang ulo ng ating bida habang natutuwang sinasabi niya na hindi pa rin siya makapaniwala. Hanggang ngayon, at pinuri niya si Zhang Ping na meron itong talento. At sayang lang na ang taong nagpakita ng Ape King style sa kanya ay isang half-baked practitioner. At ang ilan sa mga footwork ay ganap na off, dagdag pa nito na sinabi kay Zhang Ping na wag itong mag-alala dahil ididrill niya ang tamang pamamaraan sa kanya mamaya ng personal. Nang marinig iyon ni Zhang Ping ay nagpasalamat siya kay Instructor Bai De. Bigla namang nabalik ang atensyon ni Instructor Bai De sa mga disciple niya at oras na para tignan niya kung sino sa kanila ang mga nagpapabiye sa kanilang pagsasanay. Kaya pinapila niya ang mga ito dahil ang bawat isa sa kanila ay makikipag-sparring sa kanya, at ang sinumang hindi maabot ang kanyang pamantayan ay gagawa ng 500 push-up at susundan pa ito ng isang 10 milyang pagtakbo na may weighted vest. Nang marinig ni Zhang Ping ang sinabi ni Instructor Bai De ay nasabi niya na kagaya nga ng inaasahan niya mula sa isang awakened na may kakayahan sa body enchantment ay brutal ang pagsasanay na pinagagawa nito. Habang nangyayari ang mga iyon, kinalabot siya ni Wang Jiemin, na ipinagtaka naman ni Zhang Ping. Nahihiya naman sinabi ni Wang Jiemin sa kanya na ang instructor ay hindi siya gaano tinuturuan, kaya naman humiling siya kay Zhang Ping na pagkatapos ipakita sa kanya ng instructor ang tamang pamamaraan. Ay maaari niya ba siyang turuan ng privado? Hindi naman tumanggi ang ating bida sa hiling ni Wang Jiemin at sinabi dito na magkita sila mamayang hapon sa Iron Soul Blacksmith Shop pagkatapos ng klase.
Dahil siya ang magiging sparring partner niya, nang marinig iyon ni Wang Jimin ay labis itong natuwa dahil sa hindi niya inaakala na papayag ito. Naalala naman ni Zhang Ping ang kakayahan ni Wang Jimin na diligent will. Ang kakayahan sa pag-aaral ay mababawasan ng 70%, kaya naisip niya na ang kakayahan ni Wang Jimin ay karaniwang idinesenyo upang pahirapan ang sinumang sumusubok na magturo sa kanya, at sa palagay niya ito ang dahilan kung bakit walang gaanong pasensya si Instructor Baide para sa kanya. Makalipas ang ilang araw sa Iron Soul Blacksmith ay maririnig sa loob na ang ginagawa ni Zhang Ping na pagtuturo kay Wang Jimin. Ngunit ito ay nahihirapan sa pag-aaral ng tamang pamamaraan at patuloy na nagkakamali. Kaya nasabi niya na lang sa kanyang isipan na pinaghiwa-hiwalay niya na ang Ape King style sa maliliit. Para maturo ito sa kanya, at ipasanay ito sa kanya ng paisa-isa, para maging medyo epektibo, ngunit ang Beast King Fist ay mayroon talaga na isang bagay dito, dahil pagkatapos ng walang tigil na pagsasanay nitong mga nakaraang araw, pakiramdam niya ay malapit na tumaas ang kanyang antas, habang iniisip ang mga bagay na iyon bigla niyang narinig si Cho Qiang at ito ay nakabalik na, kaya sinabihan ni Zhang Ping si Wang Jimin na patuloy lang magsanay. At titignan niya lang kung ano ang nangyari, nakita naman ni Zhang si Cho Qiang na nakasandal. Habang sinasabi nito na muntikan na sila doon, dahil sa ilang nakakatakot na dahilan. Halos walang mga ligaw o mutated beast na natitira sa paligid dito. At wala silang pagpipilian kundi ang itulak ng mas malalim sa hilagang kagubatan at higit sa lahat. Nakatagpo sila ng isang buong grupo ng mga lobo ng bagyo. Nang marinig iyon ni Zhang Ping ay nag-alala ito para kay Cho Qiang at tinanong kung ayos lang ba ito. Na mabilis namang sinagot ni Cho Qiang na ayos lang siya at nagawa nilang magtago gamit ang kanyang earth-burrowing shovel. Para hindi mahanap ng mga lobo ang kanilang biktima at atakihin ang mga kalapit na wild men. At nagkaroon siya ng pagkakataon at nakakuha siya ng pagkain mula sa mga lobo. Kaya binibigay niya ito kay Zhang Ping dahil sa hindi siya araw-araw makakakita ng mga ganito. Sinuri naman ni Zhang Ping ang gem, at napag-alaman niya na tinatawag itong wind gem. At may kalidad ito na bihira, isang bihira at mahalagang biological na kristal. Maaari itong mag-imbak ng wind elemental na enerhiya. Kapag na-channel gamit ang mental commands ng user. Ang gem ay maaaring magpakawala ng nakaimbak nitong kapangyarihan sa anyo ng mga wind blades. Kagaya ng bagyo, at iba pang katulad na pag-atake, naitanong niya naman kung ito ba ang wind gem. Naagad naman na kinumpirma ni Wang Jimin sa pamamagitan ng pagkumpirma sa ating bida na maganda ang paningin ng mga mata nito. At ipinaliwanag niya na ang kagandahan dito ito ay maaring gumawa ng kahit isang kulot na maliit na gumagawa ng isang mga maliit na talam ng hangin at mga bagyo. Matapos ipaliwanag ni Cho Qiang ang tungkol sa wind gem, bigla na lang may kakaibang mga ingay siyang narinig na para bang naririnig niya ang mga mas pinalakas na kaisipan ng mga tao sa paligid at ang kanilang mga ginagawa sa kanilang mga pang-araw-araw na buhay. Bigla naman ang kanyang contract gem ay nagkaroon ng bonus effect activated. At may nagising na isang panibagong kakayahan na tinatawag na Whisperer of Winds. At dahil sa bago pa lang ito ay nasa basic pa lang ang antas nito. At ang user ay magkakaroon ng passive na marinig ang pinalakas na kaisipan ng sinuman sa loob ng 10 milyang radius na nakakaranas ng matinding emosyon. Hindi maging aktibong kontrolado, matapos iyon ay nasabi ni Zhang Ping na ito ay talagang isang bagong kakayahan. Katulad na lamang ng huli siyang nakakuha ng kakayahan sa Fire Devourer at sa tingin niya ang contract gem ay gumagana sa isang pagkaantala. Habang iniisip ang mga bagay na iyon, bigla na naman siyang nakarinig ng kakaibang ingay. At nagtaka kung ito ba ay Celestial Fox dahil sinasabi ng mga ito na may 2 tao sa shop na iyon, at ang babae ay si Wang Jimin, at ang lalaki naman ay ang nanggulo sa kanilang kamahalan noon sa akademya sa dormitoryo, kaya mukhang malasa na kainin nila silang 2 para sa kanilang tanghalian. Dagdag ng mga ito na tatawagan niya ang lalaki at ang kasama niya na ang bahala kay Wang Jimin. Nang marinig iyon ni Zhang Ping ay labis siyang nabigla dahil sa hahabulin sila ng mga ito. Nalipat naman ang eksena kay Liu Sishan na katatapos lang maligo. Sa kanyang paglabas ay napansin niya ang kanyang jade pendant na kapares nang ibinigay niya noon kay Zhang Ping at ito ay nagkakaroon ng reaksyon senyales na nasa panganib ito. Balik naman ang eksena kay Zhang Ping na napapaisip kung nasaan na nga ba si Liu Sishan. Dahil ang mga Celestial Fox na iyon ay naiinip na,
at hindi magtatagal ay papasukin sila ng mga ito sa loob. Napansin naman ni Cho Qiang ang pagiging seryoso ni Zhang Ping kaya natanong niya ito kung nasaktan ba ito, ngunit si Zhang Ping na abala sa kanyang iniisip ay tila hindi narinig ang sinabi ni Cho Qiang. Sa halip ay may isang bagay itong napagtanto na dalawa ang mid-level Celestial Fox, at kahit sa tulong ni Cho Qiang, ay mahihirapan pa rin sila ng labis. Matapos ang kanyang pag-iisip ay sinabihan ni si Cho Qiang na dahil sa kababalik lang nito ay bakit hindi niya tignan si Uncle Liu at umakyat sa itaas para maabyutin niya ito. At nagdahilan na bibili lang siya ng mga grocery para makapaghanda siya ng pagkain para sa kanilang dalawa. Matapos iyon marinig ni Cho Qiang ay hindi naman ito tumanggi. Ngunit dapat nabilasan nito, dahil sa matagal na rin simula nung natikman niya ang kanyang luto. At dadalhin niya ang Wind Gem na hindi naman din tinanggihan ni Zhang Ping. At naisip na plano niyang paalisan muna si Wang Jiemin dito, para hindi mahuli sina Cho Qiang at Uncle Liu dito. Bago tuluyang umakyat sa itaas si Cho Qiang sinabihan niya ito na wag masyadong magtagal. Makalipas ang ilang sandali sa likod ng bahay ng blacksmith shop, ay naruroon pa rin si Wang Jiemin na abala sa kanyang pagsasanay, ngunit agad itong hinayla ni Zhang Ping at sinabihan niya ito na huwag gagawa ng tunog, dahil sa biglang paghila ni Zhang Ping sa kanya ay napatanong ito kung anong problema, ngunit bago pa man sila makaalis ay bigla na lamang silang hinarang ng mga Celestial Fox, habang tinatanong ng mga ito saan nila planong pumunta. Habang si Zhang Ping naman ay napamura sa kanyang isipan. Bigla namang tinawag ni Wang Jiemin ang mga Celestial Fox na kanyang mama at papa. Habang tinatanong niya ang mga ito kung ano ang kanilang ginagawa dito, habang si Zhang Ping ay agad siyang sinabihan na huwag lalapit sa kanila. Napatingin naman si Wang Jiemin kay Zhang Ping habang pinapakalma ito dahil sa magulang niya ang nga ito, kaya ayos lang. Ninos naman ang mga nagpapanggap na papa ni Wang Jiemin habang tinatanong nito kung sino ba ang binatang kasama niya, dahil sa parang takot na takot sila sa kanila, sagot ni Wang Jiemin na kaibigan niya ito sa martial school. Habang nangyayari ang mga iyon, bigla na lamang lumabas ang darkroom space na labis na ikinatuwa ni Zhang Ping, habang si Wang Jiemin ay labis na nabigla at napatanong kung ano ang bagay na ito. Nang makita ito ng mga Celestial Fox ay nagalit sila dahil sa sinusubukan ng mga ito tumakas, habang si Wang Jiemin na walang ideya sa mga nangyayari ay tinatawag pa rin ang kanyang mga magulang, ngunit si Zhang Ping ay sinabihan siya na wag na nito sila alalahanin, at kumapit ng mahigpit. Matapos iyon ay unti-unti na silang nalaglag patungo sa darkroom space. Ngunit ang mga Celestial Fox ay nakasunod sa kanilang likuran na labis na ikinainis ni Zhang Ping. Habang unti-unting nalalaglag bigla sila nitong inatake ngunit si Zhang Ping ay sinalo ang atake para hindi madamay si Wang Jiemin na ipinag-alala nito. Matapos iyon ay tuluyan na silang nalaglag sa darkroom space habang si Wang Jiemin ay nag-alala pa rin kay Zhang Ping at tinanong ito kung ayos lang ba ito, na mabilis namang sinagot nito na ayos lang siya, habang si Wang Jiemin ay tinanong ang nagpapanggap niyang papa sa kung bakit niya ginawa iyon, sigaw naman ni Zhang Ping na dyan lang siya dahil ang mga ito ay Celestial Fox. Nang marinig iyon ng dalawang Celestial Fox ay napagtanto agad nila na nakikita ng ating bida ang kanilang pagbabalat kayo. Kaya napamangha sila dito, ngunit mas lalo lang nila siyang binigyan ng dahilan para hindi nila sila hayaang mabuhay matapos iyon ay mabilis itong sumugod sa ating bida. Ngunit nasangga niya pa rin ito kahit papaano gayunpaman ay naisip niya na sobrang bilis nito at hindi niya ito maiiwasan. Kaya napatanong siya kung ito ba ang pagkakaiba sa kanilang antas, habang nangyayari ang mga iyon ay nakalapit na ang isa pang Celestial Fox kay Wang Jiemin, habang ito ay nagpapanggap itong tinatawag na anak, kaya labis na nagalit si Zhang Ping at nasabi niya na mukhang hindi niya na kaya pang tumagal pa. Ngunit sa mga oras na iyon ay bigla nang dumating si Liu Sishan habang sinasabi nito na tumabi si Zhang Ping, matapos iyon ay nagpakawala ng isang pang-atake. Na tumama sa dalawang Celestial Fox ng buong buo, ngunit si Liu Sishan ay hindi pa tapos at naghanda pa muli ng isang pag-atake, na mabilis na tumama at tumapos sa mga Celestial Fox na nagpapanggap na magulang ni Wang Jiemin. Matapos iyon ay tinanong niya ang dalawa kung ayos lang ba ang mga ito, habang si Wang Jiemin naman ay labis na nagtataka at napapatanong kung bakit niya pinatay ang kanyang mga magulang. Ngunit si Zhang Ping ay sinabi ang katotohanan na hindi ito ang kanyang mga magulang dahil ang mga ito ay mga Celestial Fox na nakasuot ng mga balat ng magulang ni Wang Jiemin. Ngunit si Wang Jiemin ay hindi naniniwala sa mga sinabi niya at sinabing imposible iyon. Dahil malinaw naman na ang kanyang mama at papa iyon,
Tinanong naman ni Zhang Ping si Liu Sishan kung bakit hindi ibinunyag ng mga ito ang kanilang tunay na anyo. Ipinaliwanag ni Liu Sishan na mayroon silang katibayan na nagmumungkahi ng pagkakaroon ng isang king-level celestial fox sa loob ng city walls, at ang bagay na ito ay nagpalaki ng mga ilusyon ng buong pack nito, na nangangahulugang kahit na ang isang mababang antas na celestial fox sa loob ng city walls ay maaring lokohin ang isang high-level awaken. May napagtanto naman si Zhang Ping na ibig sabihin lang ng mga iyon ay baka siya lamang ang nakakakita sa kanilang mga ilusyon. Lumapit naman si Zhang Ping sa bangkay ng celestial fox at kinuha ang balat ng mukha ng papa ni Wang Jiemin, at sinabi dito na ang mga nilalang na iyon ay pinaslang ang kanyang mga magulang, at kinuha ang kanilang mga anyo, at iyon ang katotohanan. Nang marinig iyon ni Wang Jiemin ay hindi pa rin siya makapaniwala sa mga nangyari sa kanyang pinakamamahal na mga magulang at tuluyan pa rin na lumalabas ang kanyang luha sa kanyang mga mata.